Siyempre masaya, no? Kasi Diyos ko, third time talaga, di ba? Tapos meron kaming hinahabol na deadline from Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, tas Wednesday. Yung 5 araw na yun, parang yung supposedly yung nakchacha na namin na gagawin kung paano namin i-roll out yung pelikula, naubos yung oras ko dun sa, natutuyo pa yung mata ko, ang init. Naiyak, naubos yung oras namin dun sa pag-aayos ng pelikula, kung mapapalabas ba kami or what. So, syempre masaya, but at the same time, syempre frustrated kasi naniniwala ako na at the very least by default dapat R18 sige. Kung ayaw na lang namin makipagtalo. Pero hindi kami dapat na X. Yun talaga yung pinakamalaki kong question. While I appreciate yung maganda yung unang review sa amin eh. Parang ganda, bawal yan. Ganun yung gusto nilang sabihin. Pero yung pangalawa, mas haggard yung pangalawa. Parang, hello, wait. You're calling us names already. Yung pangatlo, syempre, yun na talaga, pumunta na talaga ako doon para ipaliwanag yung pelikula na ang kwento pong ito ay hindi po dapat pinipigilan dahil kailangan namin nung sinihan. At bakit sa sine? Kasi kailangan namin ma-legitimize yung mga kwentong ganito. Diba? Na pag nakapag-sine tayo, hindi nila pwedeng sabihin hindi totoo yan. Totoo to. At yung pelikula na to ay deserve ng audience ng magandang teatro para panoorin. Ayun. Pero tingin mo bakit binigyan ng X-rating? Kasi ako feeling ko mas mahalagang tanungin bakit nasa rulebook pa rin ng MTRCB or nasa MTRCB code pa rin na immoral at indecent ang homosexuality at lesbianism? That is a question that I'm still asking this 2025. Why is it or why do we allow a government office to actually have a code like this, bakit natin naayaan na husgahan at husgahan ng batas at ng ahensya ng gobyerno na tawaging ang lesbianism at ang homosexuality. Nakakatawa nga, himalay pa yung homosexual acts and lesbian acts. Parang, teka nga, sobrang kailan to sinulat, 'di ba? Kailan ba ang MTRCB? At feeling ko napapanahon na talaga, para pag-usapan, ano ba talaga ang lugar ng MTRCB sa lipunan? Hindi lang sa lipunan sa makabagong mundo, saan tumatayo ang MTRCB at para saan ba siya? And maganda rin yung nangyari kasi nakita ng mga tao, ng mga fans sa social media na iba yung support sa'yo. Mas makakatulong siya sa pelikula. Totoo. Ako natutuwa ako na the community showed up kasi isa lang ibig sabihin nun, the community is stronger together. So dapat the government should take na hindi nila dapat isinasantabi ang panawagan ng mga LGBT people. 'Di ba? Na kapag kami, sinusupil nyo kami at lalo nyo kaming inaapi, nagsasama-sama kami. They don't like each other every day, every single day. But we know that when someone is kapag may isang umaapi sa atin, magsasama-sama tayo regardless. Sana sa mga susunod pa na pagkakataon na meron pa ulit silang susubukan supilin na pelikulang tungkol sa atin, magsasama-sama tayo ulit. Kung may message ka sa FTRCB, ano yun? Ang mensahe ko po sa MTRCB, unang-una, syempre, kahit na pasalamat na rin, na binigyan niyo po ako ng pagkakataong ikwento sa limitadong audience, hindi lamang sa limitadong sinihan, sa limitadong audience at limitadong oras, ang kwento na ito. Pero tatanungin ko na lang din po uli, sa ngayong taong pong ito, sa 2025, at sa 2026 at sa future, saan po ba talaga nakaposisyon ng MTRCB? Para kanino ang MTRCB? At para saan?